Ito, Fia, para sa ating mga ka-RSP na mga parents, mga mommies and daddies dyan, ngayong bakasyon, pamilyar ba kayo sa linyang, Mommy, Daddy, I'm bored. Oy! At ang nagiging quick solution ng marami, iabot agad yung mga gadgets o cellphone. Daming ganyan. Yan, para maging busy yung mga bata. Pero alam nyo ba, ang epekto nito kapag nasobrahan, yan, bago natin pag-usapan to, panoorin po muna natin to. Ngayong bakasyon, eto na naman ang pambansang linya ng mga chikiting. Mommy, Daddy, I'm bored. At ang nagiging quick solution ng nakararami, iabot agad ang cellphone o tablet para lang maging busy sila at instant tahimik. Pero teka, alam niyo ba ang totoong kaakibat nito kapag nasobrahan? Bad posture, tantrums, at ang tinatawag na digital addiction. Mga bagay na ayaw nating maranasan, di ba? Don't worry mga mommies and daddies, dahil may paraan para ma-enjoy nila ang bakasyon nang hindi masyadong marami ang screen time. Alamin kung paano dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan na, totoo nga yung sinasabi nila na lahat ng sobra ay masama. Pero don't worry mommies and daddies, dahil ngayong umaga, we'll give you some tips kung paano natin maiwasan ang sobrang screen time ng ating mga chikiting. At para gabayan tayo, makakasama natin ngayong umaga ang parenting coach na si Coach Richard Uyap Jr. Coach, good morning. Welcome Good morning. dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Coach. Good morning po. Good morning. Okay. Well, una po sa lahat, Coach, bakit nga po ba tila takot yung mga magulang kapag sinabi nila ng mga anak nila, gusto kong cellphone o kaya kinuha na yung phone or yung gadgets, bakit hindi kayang kontrahin ng mga magulang ngayon yung mga bata? Marami pong reasons, pero siguro to simplify things is unang-una ho dyan, hindi ko kasi alam or hindi kasi kaya ng mga magulang kung yung magiging repercussions kapag hindi nila binigay yung gadgets. So unang-una dyan, baka mamaya magalit yung bata, Tantrums. magwala, magtantrums. Usually, nagiging panapal ho natin yung gadgets just to make sure na mag-settle down yung bata or mag-relax siya. So nagiging reason yon para mas maging plansyado lahat, tahimik ang mundo natin, especially tayo din bilang mga magulang. Okay, pero not necessarily na hindi pwedeng di mo ibigay yung cellphone or yung tablet. When do we say na ito ay on the dangerous level or like something like, I don't know, is there a term for kid addiction? Something like that? Yes, katulad nung the way we understand the concept of addiction and also dependence is that when we say about dependence, kasi parang you use it on a casual basis. Okay, ginagamit mo lang siya from time to time. Pero addiction kasi, it increases from time to time. Tapos parang nagkakaroon na siya ng effect. Sa bata, nagkakaroon siya ng effect sa emotional regulations. Either, yun nga po, katulad na sabi natin kanina, nagkakahalit sila pag hindi nila nakukuha. Even impulse control, nagkakaroon ng issue. Ibig sabihin, kapag nag-i-imply din siya sa ibang bagay, pagka hindi nila nakukuha yung food na gusto nila, hindi nila binibigay ni mommy yung karga na kailangan niya. So nagkakaroon din ho ng implication yun sa ibang aspect ng buhay ng bata. Bakit ba kasi phone na yung binigay ng mga nanay at tatay? Yes, that's the sad part about it, but it's also a generational thing. Particularly kasi yung generation natin ngayon, even for us, parents, kasama na ho sa kultura natin ngayon yan. Kasama na ang pag-gadget. So it's really challenging for us to get away from that concept kasi nandun na tayo eh. Nandito na tayo, palaging may access So tayo we can ngayon. stereotype dahil tamad ang parents? Pwede po natin siyang gamitin na Or mas busy siguro. pwede rin ho, na-busy ang mga magulang, pero pwede rin ho kasi natin siya gamitin. Magiging effective din ho siya pag nagamit natin siya na mas tama. Okay, base po sa pag-aaral, sinabi ng ilang eksperto na yung boredom sa mga bata, magandang senyalis ito. At ito yung nagiging nagbubukas para maging creative yung kanilang kaisipan. So ano ba yung mga tips para hindi naman puro gadgets lang yung mga bata, para kapag bored ang bata, meron silang ibang activities? Yes. I think being intentional would come a long way. Meaning, tayo bilang magulang, kailangan natin maging intentional. Okay, so pagka hindi ko binigay ang gadget, iisipin din natin bilang magulang, ano ba yung mga pwede kong ipagawa sa kanila? Example, pwede natin as simple as including them in our daily occupation.
turuan natin sila, okay, naglalabas si nanay, isama na natin yung anak natin, sige, baka magkaroon din siya ng interest na gumawa ng mga gawaing bahay. Example, Cooking. nagdidilig si tatay. Yes, cooking also one thing. And also, there's a lot of things that we can do. It's just, we just need to be very intentional about it. Paminsan tayo rin din ho kasi bilang magulang, nagkakaroon tayo ng konting limitations kasi yun yung easiest way din eh. Hindi lang para sa bata, pati rin ho sa atin bilang magulang, easier way din na ibigay ko na lang gadget para makapaglaban ako mabilis, para makapagluto na ako, para makapaglinis na ako, at kung ano-ano pa mga kailangan natin gawin. Okay. Kasi minsan may mga magulang din na parang ayaw nilang darating sa point na umiiyak na yung anak nila, Yes. na naaawa sila, they feel for their children or their child. Pero ano ba ang dapat gawin? What could be the approach para sa parents para mapatupad yung rules sa screen time? I think that's somehow important eh. Kasi, That's right. tell Yes. us more. Indeed, that's really important, but it's also challenging at the same time. Kasi when we impose something, they also need to see it with us. So, example, nag-impose ako na bawal ang cellphone, pero si tatay nagsa-cellphone habang kumakain. Nasa table, ano? Yes, Oo. totoo, habang kumakain. So, kailangan mapag-usapan din muna natin within the people that is taking care of the child, ano ba ang rules natin? So, example, if we want to impose something, it also needs to be applied to us. So, example, may even pag uwi natin sa bahay, siguro meron tayong work time. Pero kapag after ng work time, baka kailangan na natin ng family time. So, and also, quality is more important than the duration. Kasi example, binabantayan nga natin si Bunso. Pero naka-cellphone ka naman habang nagbabantay. So, hindi rin ho po pwede. Kailangan pantay ho. Kasi paminsan, nagre-resort din sila sa gadgets, ang mga bata. Kasi wala rin silang relationship na nabibuild. Tayo rin mismo, at hindi ko po sinisisi ang magulang, no, dahil sa hirap ng buhay, at medyo meron tayong mga kailangan ding asikasuhin, Oo, priority. nagkakaroon din po tayo ng limitations bilang Ayun, magulang. So, oo. kailangan Kailangan natin din maging ng- intentional. At magkaroon ng atensyon sa mga bata. Yes, yan. indeed po. Nung panahon Really ko start sa namin yan, bahay. wala naman kaming gadgets nun. So ginagawa ko, pag bored ako, Totoo. sinusulatan ko yung dingding. Ayan, oo, nagbabasag ng Pagkalit ulit. gamit, Ayan, sisirain yung mahiwagang piano. Pag nahuli ka ng parents mo, hakatapin ka. Ayun. Well, maraming salamat, Coach Richard, sa mga tips kung paano natin malilesen yung Yes, screen po. time ng ating mga chikiting ngayong bakasyon. Malaking tulong po ito para sa ating mga parents dyan, mga ka-RSP. Thank you.